Maayong adlaw mga dear friends. Kini na usab si Ate Gems sa ato ang YouTube channel nga Katabi with Ate Gems. Ug karong adlaw, lain na pud nga istorya ang atong paminawon dinhi sa ato ang YouTube channel. Ug kung kamo dili pa subscriber sa ato ang channel, ayaw kalimot pag-subscribe and click the notification bell. Dear Papa Joe, maayong adlaw nimo ug sa mga followers sa imong YouTube channel. Ako day si Nisha, 27 anyos ug usa ka dalaga. Sa di pa ko mopadayon sa akong istorya, doon lang ko ipangutana. Naka-experience na ba mo og bad hair day? Not literally nga nibuhaghag ang imong buhok ha? Ang buot na akong ipasabot ka na bang adlaw nga di malas? Kanagaling tanan na lang ang hitabo, anang adlaw puros bati. Puros malas o failure ang tanan. Mao na exact nga nahitabo nako niadtong usa ka adlaw nga usa ka buntag sayo pa lang gani padung ko sa kong job interview. Na bad shot nako tungod sa kong mama Linda nga way laing nakit-an maura gyud ang akong attire. Dahil ni siya, mga play kag trabaho niya mo na attire nimo. No wonder nga di ka madawat day kay outfit pa lang daan bagsak na ka. Matud pa sa akong mama. As usual, pirmi ni si mama mo badlong sa akong style sa mga sinutan. Kaya siya fashion model man gud kuno. Niya tong dalaga pa. Guwapa ang akong mama, taas o puti. Sexy pa, gihapon bisan og tiguang na. Mga grabiya sa nimo no, moro gyud mo nabantayan nimo sa akong attire. This is me ma, ako ning attire, ako ning style. Ikaw ray sige ingon ako nga be yourself. Tubag pa nako niya. O lagi, naanataan. Pero lahi man ang istorya o mga apply o trabaho o nya corporate pag yun ang imong applyan. Dagkong kumpanya, angay nga corporate attire ka. Tanaway mong purma o, mura ka matug kabarit colorful kaayo. Wako kasabot. O kabarit ba adtuan nimo o children's party? Matud pa sa akong mama. Ma, I'm a fashion designer. I graduated a degree of fine arts, major in industrial design with flying colors. So don't question my style. Tubag ko pa. Nagpalingo-lingo na lang ang akong mama kay di mangyud siya makapausab sa akong style. Medyo may pagka-weird ko nga manamit Papa Joe. Colorful kayo ko ug makamao ko nga mutahi mao nga ang mga pinalit na akong sina sa mall akong usbon. Akong bag-uhon ang style. Kay di ko gusto nga doon ako'y kapareho og style sa dalan. Gusto ko nga unique ug way kapareho ang outfit. Fresh graduate ko sa kuang kurso ug hapit na mag 6 months ukad sa kong pag-graduate pero wa pagyapon ko kasurog trabaho. Sa kadaghan akong gi-applyan, wa gyud usa nga ni-hire nako. Makapasar man ako pirmi sa mga written exams. Pero inig interview, mahagbong ko. Ambot og ngano nga maayo man ako nga mutubag sa question nga bisan og English pa na. Musukol ko bisan pag mag-ininglisay. Nagduda ko mama Linda nga mao di ko madawat sa interview tungod sa akong personality nga weird. Sa akong sinutan palandaan, bagsak na kuno ko. Sama niya tong buntaga nga padung ko mulakaw para sa another job interview, gusto niya nga pailison ko og suit. Kanang skirt og trouser nga boring kay kulor. What's wrong di ay sa akong outfit nga trouser man gihapon pero yellow green lang ang kulor. Unya giparisan ako jeans nga ambil ang style pero naay twist gi-handmade gyud nako ug butang og mga sequence nga Swarovski. Asa ka na mga hoy aning outfit ha? Dili ko ganahan og magplinastic para lang mauyunan sa mga tao. Prangka ko nga musturya bisan og makasakit pa basta mo'y akong gibati. Isulti gyud ko ni, why excuse bisan pag CEO pa ka sa usa ka kumpanya. Mao pa siguro ang rason nga mahagbong ko sa mga interviews kay di man ko magplinastic ug tubag kanang style nga magpaupoy-upoy ug magpaubos kay lagi nang apply pa. Inig pangutana sa mga manager or interviewers kung pila ang akong gusto nga salary, musulti ko sa tinuod na ako nga gusto. Ang ana man og mingon ko nga okay ra ko og minimum wage pero inig madawat na diha pa mo reklamo. Kung mangutana pod ang interviewers og well-rounded person ba ko, mutubag ko og o. Pero naay but. Ako gyud nga i-emphasize nga ug unsay nakasulat sa akong JD or job description, maoray akong tumanon. Ug mo na nahitabo Papa Joe, same as usual, na ako mga interview sa past, giingnan lang ko nga I will give you a call.
The $1 million line para pagpanlubag loob. Dili lang yun sila kaprangka sa aplikante nga wa ka madawat. Mga 11:30 sa buntag na human ang interview. Wa na ko nag-expect nga matawagan pa ko kay nangutan ako sa usa ka applicant nga babae, giingnan sa daw siya nga palukaton ng requirements. So meaning, nadawat na siya. Hay, failure lang gihapon. Kadaghanan na ako gi-applyan, nakalimot na gani ko sa mga gipang pasan ako application online. Gutom ang mga apply og trabaho. Mga human dito, nihapit ko sa ka fast food para mukaon kay puwerte na gyud akong gutuma. Wa ko magdahom. Sa akong makitaan so dito Papa Joe. Si Bernard, nga akong uyab, dunay kuyog nga babae. Sexy pero dili gwapa. Bagal lang og make-up. Nahunong ko sa akong paglakaw. Mura kog kandila nga giugbok kay sweet naman lang gud kaayo sila. Naginungutanay pa ang mga hinampak. Sa una-una nga malas ka Bernard kay wa ko sa mood karon. Wa ko nadawat og trabaho. Ikaw gyud ang mahungawan sa akong frustrations. Niduol ko silang atubangan unya nilingkod ko sa bakante nga lingkuranan tapad sa babae. Na-shock ang babae kung si kinsa ko. Ug nganong nilingkod ko sa ilang table. Pero mas katawanan ang naong ni Bernard nga murag nakakita og abat. Chill lang kay ko nitong orasa. Nipunit ko sa drumstick nga fried chicken nga ilahang gi-order. Unya, akong gihurot og kaon sa ilang atubangan. Pagkahuman ako, giyarok na ko ang coke sa baso. Unya, sa dihang naka-feel na kog busog, akong giatubang ang babae nga wa paghihapon kabawi sa iyang ka-shock nga abi niya siguro buang-buang ko nga nikalitlag kaon sa ilang order. Hey girl, kaila ka kang kinsa ko? Ako raman sa ang uyab ang lakiha. He cheated on me. Pero okay lang, not my loss. Pasalamat gani ko nga kahibaw baka nga matug na siya nga maglaway. I tell you girl no, maabot ang time nga mucheat ra gyapon na siya nimo. Kay mao gyud na iyang nature. Nako pa dalang walk out Papa Joe. Pero pagawas nako sa mga fast food, dihang di nako makita ni Bernard, nitulo ang ako mga luha. God knows giyon sa nako pagpugong akong kaugalingon nga di makahilak sa ilang atubangan. Sa tinud lang, self-defense lang to ang akong pag-isog-isog. Pero deep inside, naghilak ang akong kasing-kasing. Samtang nagkanta sa song ni Olivia Rodrigo nga Traitor. Labi na sa lyrics nga igo kay ko. You betrayed me and I know that you'll never feel sorry. Sakit uy. Sakit siya pero nagpaka-strong lang gihapon ko. Kay di ko magpapildi tungod lang sa usa ka cheater nga lalaki. Nipauli ko sa mua para mopahuway kay naluyan ako. Ang akong energy level mubo na kayo. Pero ang wala ko expect nga nag-abot na ako sa mua, lain na sa nga bad news ang musugat na ako. Diya sa sala ang tanang members sa akong pamilya. Si mama, anduhan ako ka-uncle o sa ka-auntie nga mo'y kauban mo puyo sa balay. Ever since diha sila ni puyo sa mua, sukad nagbuwag akong mama o papa. Oh yes, by the way, dili namo kauban og puyo ang akong papa. Kaya na siya'y laing pamilya. Na siya'y laing asawa ug mga anak. Pero gipasagdal na lang sa akong mama. My whole life, kauban ako puyo, kining ako ang mga uyuan nga single. Ug akong iyaan nga buwag sa bana. Ng mga igsuon rasad ni Mama Linda. Kinsa namatay, gulagi kay mong dagway. Pangutan ako pa nilang tanan nga diha sa sala nga waiting ganay unya magulanon kay naong. Dugay nakatubag si mama pero pagtingog niya gibalita niya nako ang usa ka bad news. Wala na tay balay ni siya. Gibaligyan na diay si mong papa nga way puangon. Gihatagan lang tag 2 months nga moariya sa bagong owner aning balaya. Unsa? Wala ba laing mas bad news pa aning balita? Tubag ko pa. Kinsa ba tagiyan ning balaya ma? Abi na kog imo ni. Katas magkani si mong pagka-fashion model niya itong batanon pa ka. Pangutana ko pa sa akong inahan. Oo, akong kwarta ang gipalit ani. Pero sa pangan man ni Papa nimo, nagsabot mo sa mi nga pagbuwag na mo nga ako ang shop nato ug ang mga sakyanan ug iyaha ang balay. Actually gipapuyo lang ta niya bisan og iyahan ni. Pasalamat lang gyapon ta niya. Unya ngano man kuno nga kalitra man niya gikuha nga after many years nga nagpuyo ta diri. Lain pangutana na sab nako sa kong mama.
Ay da na bankrupt imong papa oy gikiha siya niya. Doon na siya kaso karon nga talbog ang mga chiki ko no. Tubag pa ni mama. Ang ako din Papa Joe, which is wala na ko makita, dugay na kay busy pud siya sa iyang pamilya. Doon ay negosyo nga construction company. O karon na daw ng iyang business, nagka-litsi-litsi ang kinabuhi, dayon gihilabtan ang among balay nga among gipuy-an. Sige na lang ni siya. May gani ni kay gitagan pataglugway nga 2 months para mamutos ta. Matud pa so sa ka-uncle nako. Kinahanglan nagyud ka makakitag trabaho ani ni siya. Mga tiguang na baya mi sa imong mga uyuan ug iyaan. Matud pa usab ni mama. Pura kong natuk-an sa kong nadungog nga ako sa day sila nga kargo. Karon pa ko nga ako day silang responsibilidad tanan. Sukad sa kong pagkamatngon og buot, sila ako mga uyuan ug iyaan mao na nag-atiman nako kay si Mama Linda pirming wa sa balay. Love kay nako nga ako mga uncle ug auntie. Pagkaugma sa buntag pagmata nako naluoy ko sa akong uncle nga naglingkod sa iyang shop nga nanampiling. Kining balay nga among gipuy-an Papa Joe nahugni nga ancestral house. Ingon pa ni Mama nga na-acquire ni nila ni Papa niyatong bago pa sila naminyo. Daghan kong memories sa akong pagkabata aning baya. Pero ang ako nagulan kay nga akong mga uncles nga dunay shop sa ubos sa among balay. Balidos ang danas ni nga balay. Nga dako og karaan, panahon pa sa mga katsila. Pero gisigian lang og renovate mo nga na-maintain ang kalig-on. Narami sa taas nagpuyo kay sa ubos gihimong tailor shop ug butik alang sa mga magpatahi og mga sinina, karsonis, apil na gani ang mga bridal gowns ug uban pa. Talented man pagkaayo nga ako mga uncles ug auntie nako. May sila mutabas og panapton ug mananahi pud sila. Daghan na silang mga suki ug customer kay maayo og pwesto ang himutangan sa among lugar. Mao nay nagulan ako Papa Joe. Kung mobalhin nami unya, why nasayod og asa? Di nami kakita og ingon ani kanindot nga pwesto. Nadugay sa pagpanampiling ni Uncle, nagkuha siya og dakong karton og hinay-hinay nga gipanghipos ang iyang mga gamit sud sa butik. Akong giduol lang akong uncle. Uncle, ayo lang panghipos uy. Matod ko pa. Nga naman day ni siya, papawaon naman tagani diri tagan lang kitag 2 ka buwan para makapanghipos sa itong mga gamit. Tubag pa niya Papa Joe. Ayo panghipos kay di ta mamahawa din Mangita ko paagi nga mabawi na ko ni balaya. Tubag ko pa Papa Joe. Unsa man sa nimo day nga wa man kay trabaho, pangutana pa niya. Wa ko masayod og unsaon nako, basta buhaton ako ang tanan, mangita kog trabaho, bisan og unsa. Kung pwede, iprinda pa nako akong lawas, hasta kalag, iapil nako. Basta doon na mo dawat nako, tubag ko pa. Niyamid ang akong uncle. Kinsa man kayo mo dawat anak day, nga wa man gani ka madawat og trabaho, kalag na bakaha nimo. May pagka-joker niya akong uyuan. May point siya. Wa pa ko idea unsaon ako pagsalbar ang among balay ug kining ako ang mga uyuan, iyaan og mama. Tungod sa akong problema nga papahawaon nami, nakalimot na gud ko nga heartbroken man day ko. Ang animas nga si Bernard, gibaylo lang ko sa babae nga baga kayo og makeup. Sa kada-kada kong i-applyan, wag yun itawag nako. Grabe naman pod. Dili ko relihiyosa nga pagkatao pero sa kalit lang niadto ko sa mong altar nga nag-ampo sa Ginoo. Nga unta tawagan ko sa akong mga gipang applyan. Wa dantig oras gitubag dayon sa Ginoo ang akong pag-ampo. Kay doon ako'y email nga nadawat gikan sa ka local brand apparel. Nagsagit-sagit ko sa kalipay. Nakadungog sila si mama og ang iyang mga igsuon og natinga sila og naunsa ko. Kaya nisyagit ko maong ila kong giadto sa akong kwarto. Doon na kay job interview ni siya. Malipayon pa nga pangutana ni mama nako. Ug ako po siyang gitando nga Nagdali si mama nga niadto siyang kwarto. Pagbalik dala niya ang mga sinina nga mao iyang ipasulob sa ako ang interview. Dili na ikaw ang masunod karon ni siya ha. Ipadaplin sa nang imuhang be yourself kay para rani sa tong future. Matud pa ni mama. Ila kong gilisan, wa ko kabalibad nga gipasuot ko ni mama og blazer and skirt nga terno nga cream ang color og gipa high heel pagyud ko. Unya nga ako buhok nga taas og kulot gipabuhaghag og gitambagan nila og sudlay. Gipangko og gihipos gyud nila pag-ayo. Dayon, sila na siya nagbutang nako og very very light nga makeup. Guwapa man ni siya, oy.
Matud pa sa kong auntie. Nangyamid ko. Kay di katuo nga karon lang sila nga ni-appreciate sa ko ang beauty. Ready na ko nga mulakaw sa kong interview pero gialihan ko ni auntie. Mag-practice at question and answer ha. Matud pa ni auntie. Iya kong gibriefing nga tanang mga question kuno puros positive ang akong tubag. Puros para sa kaayuhan sa company. Giingnan pa ko niya nga kung mangutana og pilay akong gustong sweldo ang akong tubag kay bisag pila. Ang company rin mag-igo. Gibriefing po ko nila nga dapat mutubag jud ko. Willing to be assigned bisan og asa. Humble lang gyud kuno ko pirmi. Ready na kayo ko sa akong job interview. Gibalik-balik na nako ang mga answers nga praktisado na daan. Pagsud na ko sa elevator padung sa opisina sa CEO kay nakit-an nako ang akong kagalingon sa samin. Nakuratan ko nga halos di na ko mailahan ang ako ang naong. Yes, guwapa day ko o magtinarong ko pangarte. Pero mas gusto gihapon nako ang ako ang style. Kasagaran sa kong mga experience sa pagpang-apply, inigabot na ko sa opisina, daghang kayo maglaray nga sama na ko nga aplikante. Pero naglibog ko nitong higayon na kay ako rang usa. Wa na sa kutagay og papel nga paansiran. Matod pa sa sekretary nga diretso na kuno ko sa CEO. Pagsulod na ko sa opisina sa CEO, na-froze ko ug pinakalit kay pwerte namang yung gwapuha sa maong lalaki nga naglingkod sa swivel chair. Which is gi-assume nako nga siya ang CEO. Have a seat, Miss Nisha. Matud pa sa lalaki nga sa tingog pa lang, ulam na. Nilingkod sa ko sa chair at tubangan sa iyang dako nga office table. Grabe og tinanungwan ang CEO nga murag natunaw ko kay from head to foot gyud og pilit kaayo nga murag og iyahang nga gihimbisan pag-ayo. So you're applying for a designer in my company. Matud pa sa CEO. Yes, sir. Maura niya nga akong gitubag niya Papa Joe. So, tell me about yourself. Matud pa sa CEO. There you go. The $1 million question sa mga playay. Kung mo apply kag trabaho, pag-practice na lang judaan, ani pangutanaha. Kinaagyo ni Pirmi. Nag-practice na kong daan, ani according sa sugo sa kong auntie. Nga dapat positive tanan ang akong isulti sa akong kaugalingon ug dapat isulti nako nga concern ko sa company nga akong gi-applyan. Nitubag na ko sa tell me about yourself. Very scripted ang akong gipangsulti. Kana bang memorize kayo nako. Pero dihang naan ako sa tunga-tunga sa akong answer ni isa ang kamot sa CEO. Mustap daw ko. Gikulbaan ako. Basigwa siya kagusto sa kong tubag o di na ko niya papadayunon. Kumbaga, wa pagani, fire out na, dayon. You're hired. Matud pa sa CEO. Nasya ko, Papa Joe. What, sir? I'm hired? Balik na kong pangutana kay lagi di ko katuo. Yes, you're hired and you can start tomorrow. Tubag pa niya. Unya gisenyasa na niya ang iyang sekretary nga paubanan ako sa gawa sa iyang office. Ni gawas po ko diyang naan ako sa lobby, wa may tao, dito na ako ipagawa sa ngawang kalipay. Naglukso-lukso ko sa kalipay pero nihunong na pugod dayon pagkakita na ko sa CCTV. Nga naagyod sa akong tungod. Nagdali-dali ko guli sa mua para ibalita nila ni mama o sa iyahang mga igsuon nga nadawat na ko og trabaho. Nalipay kay sila. Matud pa nila, okay ra o dili na mo mabawi ang balay basta makatrabaho lang kuno ko. Sila ang na-excited sa kuang first day of work. Gidadaan ko og mga outfit ni mama para sa kasimana nga suoton nako. Mga blazers ug skirt, mga sinina niya niyatong batanon pa siya. Akong usa ka uncle di ay kay mahuyang siya Papa Joe ug maayo mo arte. Siya ang nag-ayos nako sa kong itsura para presentable kuno ko isip usa ka office girl. For some reason na-excite pug ko nga motrabaho kay wa tuyo ang gikilig ko sa kong amo. Natural na siguro ning ako ang gibati. Why straight nga babae nga di ma-attract sa amo ang CEO. Pero nadismaya ko pag abot nako sa office kay secretary niya ang niatubang nako. Asa ang akong table, miss? Pangutana pa nako sa secretary. Abi nako og usa sa mga cubicle didto mao ang akong table. Pero lahi ang iyang gidad-an nako. Gidala ko niya sa basement sa may budiga kay dito kuno ko ma-assign. Miss, unsa man ko diri? Wa may table, way computer. Matod ko pa sa secretary.
mag-inventory ka. Imong ipang-check ning mga barcode nga nakalista sa papel. Then ipang segregate nimo ang klase-klase nga apparel kung asa siya nabilong. Tubag pa sa sekretary dayon gitagan ko niya og baga nga papel unya nigawa sa bodega. Nakapamalikas ko sa kalagot nga nang gibutang ko didto. Designer akong gi-applyan pero gi-assign ko sa warehouse. Kung pareho sa una nga sitwasyon nga wa pa mi pahawaa sa mong gipuy-an, layo ray 3 minutes nako. Mag-walk out ko. Pero tungod kay kinahanglan nako nga makatrabaho, nga in fairness dako-dako gyud unta og sweldo pero nahimo lang dahil ko nga budigero. Wa ko'y choice gawa sa pagsunod sa instructions sa secretary. I need this job. Mong trabahoon ko ni tungod og alang sa kong pamilya nga nakadepende nako. Pag lunchtime, nanakit na akong kamot og abaga og need na gyud nako nga alsahon ang mga bundles of apparels labi na naa sa ibabaw na kabutang. Sa ilang kantin, sigog lingi-lingi kung naa ba ang CEO. Kay ako yung duulon og pangutanon nako nganong gi-assign ko niya sa warehouse. Pero wa nako makit ang maong gwapo na mong CEO. Gisuwayan pa nako adto siyang office pero wa daw. Sekretary ra niya ang niatubang nako. Mao pay ni padali nako human daw sa kong trabaho sa warehouse. Pag human sa kong work after 5 PM anang adlaw ni gawas nako sa warehouse og nili sa mua. Ganahan ako nga di na unta mo balik kay purting kapuya sa kong lawas pero matod pa sa kong uncle nga mahuyang. Don't give up ni siya. Pagsuway ra na si mong boss kung kaya bigyan nimo ang lisod ng mga butang. To test your limits ba? Ipakita kaya nimo. Ibalhin na lagi ka ana sa mong giaplayan nga pagka-designer. Ni patuos ako sa kong uncle ug nibalik ko sa trabaho pagkaugma. Pero wa na ko nag-blazer og skirt. Kay lisod kayo ilihok ang akong attire nga skirt plus init pagyud kayo kung mag-blazer ko. Unsa may gamit sa akong pagpa-sexy nga wa may makakita nako. Nagkarsonis ako og nag-t-shirt og loose. My usual get up, nakabuhaghag ang akong buhok and who cares? Ngano bitaw nga gibutang ko nila sa bodega. Ikatulo na kong adlaw sa trabaho sa bodega medyo naka-adjust na ko. Na may chair dito, maglingkod-lingkod lang ko og di na kaayo ko devoted sa kong work. Anyway, so may nagtanaw na ako. May gani, kay kusog ang signal sa bodega. Paspas pod ang data, maka-Facebook ko, then mag-TikTok sag ko. Sayo-sayo ako, nga ang background mga bundles of apparels. Unya naka-discover po ko og dating app. Nisan na po ko. Labi na nga single pa ko. Ang naman yun og magpakatiguang daga na lang ko. Sama sa kong iyaan o guyuan o ginahan nga puro single. Lingaw na kay kusod sa warehouse kay why makabalda nako. Sige kog TikTok. Unya, inigring sa notification nga doon ako'y message gikan sa ko ang giapilan nga dating site. Basahon dayon nako ug akong replyan. Ikaduha na akong semana sa warehouse nga naglabi ang akong pag-TikTok, Papa Joe. Nagpractice ko sa akong TikTok dance diyang kalit nga ni Abli ang pultahan og nisud si Sir Zach, ang CEO. Nisud siya og gitudlo ang kamera nga wa na ko mabantay kay medyo nasampungan sa mga tela. Do you realize nga makita ra ko sa imuhang gibuhat dinhi? Karon dayon pwede na ti kang taktakon. Isog pa niya nga sultin nako. Niduko ko sa kauwaw, nganong wa masag ko kabantay nga naay kamera oy, nasampungan man gud. Sorry sir, ay lang ko taktaka please, I need this job. Matod ko pa niya. Okay, pasayloon di ka karon pero ambi na mong cellphone bi. Matod pa niya nako. Ngano man sir, pangutan ko pa niya. Sukad karon di na ka makagamit og cellphone during sa trabaho. Para way makabalda nimo sa imong trabaho. Gisuldoan ka para buhaton nimong trabaho. Dili kay mag-TikTok. Kay stricto sa nampak to think nga dili ni maoy akong gi-applyan nga trabaho. Matod ko pa sa kong nahuna. Huwaton na lang ako nga mahuman ang 15 days para makasweldo ko ug mag-awl din ko nitong lugara. Makita pa kog laing trabaho nga di ka nang murag ko og gisilutan. Kada-out na ko sa hapon kuhaon akong cellphone sa guardhouse. Di pa ko maka-open sa mga nag-message na ako sa FB ug sa TikTok ug sa kuwang dating sites nga giapilan. Ito na yung mga private messages gikan sa kong mga kachat nga nakailalang nako sa dating app. Tulo ka buok lalaki gusto makipag-eyeball nako. Akong gireplyan nga kapoy pa ko sa work. Nako nga designer. Mo-chat lang ko nila kung available nako. Usa ka new guy ang message nako
nga nag-alias sa pangan nga Jaguar. Naintriga ko niya kay nagmaskara ang profile so di maila kung si kinsa. Wa pag siya details kayo sa iyang profile. Mga misteryoso kayo ang maong lalaki. Sige chat sa Jaguar nako, sige pangutana about sa information nako ug ako sang gitubag. Kay honest to goodness ba yang ako mga answer. Kay puslan man nga nako sa dating app, nangita ko lalaki nga hopefully adunahan nga mooy makasalbar sa balay nga among gipuy-an. What's your goal? Pangutana pa niya nako. Pagkagabi nga nag-chat me before ko natug. O gitubag pud nako nga usa ra akong goal oy sa pagkakaroon nga masalbar nako ang balay nga among gipuy-an. Nangutana siya og ngano. Ako po siya gisultihan sa tinuod nga gibaligya sa kong papa o papawaon nami in 2 months time. Ikaw, what's your goal in life? Balik pa na kong pangutana kang Jaguar. Me? Revenge para sa kong mama. Tubag pa niya. Nangutan ako kung unsang klase nga revenge nga nganong mag-revenge pa man siya pero wa na siya nitubay nako. Gabi na daw, matug na siya. After 2 days, niabot gyud ang akong gipaabot nga masweldohan ko. Human ko kubra sa kong sweldo ni saka ko sa taas sa office sa CEO para formally nga mo-pass og resignation letter. Nakarealize ko nga di ko moawol para doon ako'y good employment records, at least graceful ang akong exit. Wa diha ang sekretary mo nga nisud ko sa office sa CEO sa pamasin nga naa siya didto pero wasit tao sa office. Hinuon nakita nako nga nag-on ang computer ni Sir Zach ug mauyoy ni bulagta sa akong mga mata ang dating site nga akong giapilan. Di ko katuo nga ni join po di ay siya og dating site pero mas labaw ko nga na-shock nga ang profile ni Sir Zach kay ang Jaguar nga mo yung gigamit og profile samtang nagig-chat nako. Oh my God, unbelievable. Dali ko nga nigawas dito og nibalik sa kong area sa warehouse. Nakahukom ko nga di mo dayon og resign. Karon nga nahibaw-an nako nga stalker day nako sa Sir Zach. Base na crush siya nako. Mong sige siya og tan-aw nako sa camera sa warehouse. Wa pa gyud siya natagbaw, nakik-friend siya nako sa dating site nga akong giapilan. Basin iyang gikulikot ang akong phone niya tong adlaw nga iya kining giembargo diri kanako. Kaya nasakpan ko niya nga nag-TikTok. Stalker. Matud pa nako sa kong nahuna. Karon nga nakibaw nako nga interesado siya nako, ako nasab ang mubawas niya. It's payback time. Operation Seduced. Mo ni gi-launch nako sa kuang kagalingon. Nibalik ko pa sexy og sinutan. Sexy nga dunay class sama sa gitudlo ni mama nako. Mag-skirt nako pirmi. Unya mag-makeup og light. Tuyuon gyud nako nga mag-emote-emote ko dito sud sa warehouse. Kikibaw ko nga nagtan-aw di siya nako sa camera. Niadtong adlaw naka-decide ko nga di mo uli og sayo. Mag-overtime hangtod sa gabi kung pwede hangtod sa buntag. Mga alas 8 sa gabi na niadto diyang nisud sa warehouse si Sir Zach. Gotcha. Nasud sa kong laang. O ni siya, o pamalagi ka ni uli. Pangutana pa nako niya. O sir, daghan kay ko gi-segregate diri good. Ingon imong sekretary nga dapat mahuman gyud kuno nako ni karong gabi una. Tubag ko pa. Mao ba? Pero wa mo ko magsugo niya nga ingon ana. Pero sige anyway, basig gigutom ka ikaw na ka. Pangutana pa niya. As expected, nagpakita na siya og concern nako. Wa siya masayod nga nasakpan na nako siya. Si Jaguar nga akong kachar-char sa dating site. Gutom na bitaw sir pero di pwedeng biyaan ni. Humanon gyud din nako. Bahalag mabuntagan ko. Tubag pa nako niya. Nilakaw si Sir Zach kay mo-order ko na siya og food. Unsang itabuang nga nikalit siya og kamaayon nako. Ang gipaabot nga mobalik siya. Diyang nakita na nako nga naglakaw sa hallway padung sa warehouse, gi-off na nako ang maong suga nga purtingit-ngita. Nisyagit pa ko og nangayo og tabang. Nagdali nga nisud si Sir Zach og pagsud yun niya. Gigakos day nako siya. As in gimudmud yun nako ang ako ang tibuok lawas. Sa iyang lawas kalagi na hadlok ko sa kangit-ngit kunuhay. Ang buto ko sa iyang gibati pero imbes nga pasigaon niya balik ang suga or maybe mangita siyang paagi like manawag sa guard pero wa niya buhata. Hinuon ni bawa siya gakus nako dayon inanay nga gidaito lang iyang lips sa akong naong. Gipangita sa iyahang lips ang ako ang lips og didto gihagkan ko niya. Murag kuryente nga nilatay sa kong kaunuran ang pagkiss ni Sir Zach nako. Nakabantay pug ko nga murag nanginit na siya.
Padung nagyudunta nga maglinapaay ang leon og karnero. Pero dunay mga tunob nga dungog sa gawas mo nga nihulong si Sir Zack sa iyang gibuhat. Kay ang security guard ang niabot og nag-check sa warehouse. Ug wa palagi mo abot ang guard, mao namang gidunta to. Napalaw na hinuon ang ako ang pagsidus kang sir. Dali kay ni nga nakasaka og balik siyang office. Gihuman nako akong work mga 11 sa gabi og nigawa sa building. Nakita din nako ang sakyanan ni Sir Zack nga nagpaabot nako. Nisha, ihatod na lang di ka sa inyo ha kay delikado kayo. Taligsik ra ba? Basi di ka kasakay. Matod pa niya. Dali po ko nga nakasakay siya sa sakyanan. Wa mi. Tingganay. Murag awkward ang feeling niya itong higayuna. Naabot lang ko sa mua pero wagid siya gibuhat. Gipahunong niya ang car tungod sa amua. Padung na kumuabli sa pultahan diyang gigunitan niya ang akong kamot o gikisa na sad ang akong lips. Human siya pagkiss nako ni naog nako siyang car o niya gipadagan niya ang sakyanan palayo. Pagsunod ko sa mua diya si mama nga nagatang nako sa sala. Mao tay mong amo? Pangutana pa ni mama nako. Yes ma, tubag ko pa. Unsa man ang inyong relasyon? Tininuod na or dua-dua? Seryoso pa nga pangutana ni mama nako. Ha? Giyon sa man ang pagkabaw nga doon na may relasyon, wa man may relasyon ma. Tubag ko pa. Kung wa may relasyon, nganong gihatod man kaniya? Boss, mo'y mohatod sa empleyado unya naghawak pagyud mo sud sa sakyanan? Oh, klaro day sa gawas ma. Abi na ko og tinted tong sakyanan ni Sir Zack. Tubag ko pa nga nag-joke sa kong mama. Kaya nabaguan ko niya. Dili man ni siya ingani nga masuko sa una sa ako ang previous nga uyab. Karon naman noon ni nagbinag-o. Ma, di pa ka na? Good catch si Sir Zack? Big fish kung magkadayon mi? Sulbad ang tanang problema nato sa kwarta? Matod ko pa kang mama. Wala na siya nakik-argue na ako. Nisud siyang kwarto nga murag problemado kayo. Before ko natug, akong gi-check akong chatbox o dead chat si Jaguar na nag-I love you siya nako. Puwerte nakuha sa akong smile. Mission accomplished. Si Jaguar o si Sir Zack usara. I know, in love siya nako. Lucky girl, lucky me. Pagkaugma sa trabaho, tibok adlaw nga wa na ko makita si Sir Zack. Nisugod na ko og kamingaw niya. Nag-expect pa ko nga anytime i-surprise ko niya og kalit sud sa warehouse. Pero wa mahitabo. Hangtod nga ni-out ko alas 5 sa hapon. Gi-open na ako akong chatbox, mga email ug private messages, pero way mensahe si Jaguar nako. Asa ka siya? Okay lang ba ka siya? Nagsugod na kong kabalakan niya, Papa Joe. Pagkaugma sa kong pag-duty, nag-hope ko nga unta magkatagbo mi. Makita lang ko sa iyahang gwapong naong okay na. Naunsa na ba ko eh? Instead nga siya si Sir Zack, akong isidus, nasumbalik naman nun nako. Feeling nako, nahigugma na kay kuniya. Ang sekretary ni Sir Zack ang nisugat nako ningon nga, you're fired. Dawatan ni sobre o, nadi mong last pay. Natulala ko nga nagdawat sa envelope. Daganot ako pangutana pero wa na lang nako i-voice out. Labi na, dihay nalakip nga suwat kauban sa kwarta nga maoy akong last pay. Ang suwat, gikan ni Sir Zack. Nisud ko sa CR o dito ni tago samtang nagbasa sa suwat ug mao kini ang iyahang message nako. Dear Nisha, I don't know how it happened. I'm supposed to hate you but ended up loving you instead. Yes, I was a stalker. Stalker ko nimo sa imong whole family. Kay gusto ko og revenge. Gusto ko makabaws ang akong mama sa imong mama nga nakigrelasyon sa akong papa during sa ilang marriage. I know nga wa kay labot kay wa pa ka natawo diyang nasakit og depresyon ang akong mama kay gipanghatag sa akong papa ang among balay og yuta. Para sa imong kasayuran, ako ang nakapalit sa inyong balay. Pero gibawi lang nako ang ako. Ang property nga gipanag-iya sa among pamilya. Actually, dili unta ka-appeal sa akong pagpanimaos pero ambot murag gituyo sa kay gayunan. Every time nga maglili ko sa inyo ha para maniid, permiti ka makitaan. You're so cute, funny and lovely. Kay baw pug ko nga nangita kag trabaho, mo nga gi-hire ti ka bisan ug wa pa ka nang apply. I played with you, Nisha. Gusto ti ka nga i-punish pero ang ending ni sumbalik ra sab nako. Dihang na-fall ko nimo. I'm sorry I fired you. Mao ray bugtong pamaagi nga malayo ko nimo ug di na ti ka masakitan pa.
I love you. Goodbye. From Zach, also known as Jaguar. Human ako basa siyang suwat. Nidali ko gawa sa CR o nagdagan nga ni gawa sa building. Nipauli ko sa mua o gikumprontan ako akong Mama Linda kung unsa gyud ning hitabua. Tungod di ay sayang pas mo nga nawad-an mig Pinoy anan. Gisulti usab ni Mama nako ang tanan. Niangkon siya nga nakahimo siya og mga bati niyadtong batan-on pa. Guwapa kuno siya og aspiring model lagi. Uyab na sila sa kung papa niadto diyang na-meet ni Mama Linda, ang usa ka tiguang nga businessman. Nabuang kuno kaayo niya, patay kaayo siya sa iyaha. Si Mama nga dakong pobre gisakyan sab niya ang adunahang tiguang. Iya bali nga gihukhukan hangtod nga nibigay gyud ni og giregaluhan og balay og yuta. Mao na kini ang balay nga imbargohunon sa iyang anak nga si Zach. Si Zach nga gustong manimaw sa pagkaguba daw ni Mama silang pamilya, pero wa niya tuyuan nga mahug ang iyang buot diri nako. Na in love siya nako. Puro ba og history repeats itself, Papa Joe? Kuyawan sa ta sa beauty ninyong duha oy. Labaw pa may Diyosa ninyo nga both amahan ug anak na humaling sa inyong ganda. Pag-joke pa sa kong uncle nga mahuyang nga nagpaminaw ra di ay sa mong conversation ni Mama. What ay mahimo? Mamutos na ta. Matod ko pa nga to nila. O silang tanan, ni uyon pod nako. Muariya nami, Papa Joe. Biyaan ang dapat biyaan. Actually, kung nakibaw lang ko, nakuha to ni Mama ang balay pinagi sa iyang lawas, di na ko mo fight pa oy. Mupahawa dayon ko. Ug karon nga nakibaw ako sa history, it's time to say goodbye sa mga good memories sa akong childhood niya itong balaya. It's time to say goodbye kang Zach or Jaguar. It's time to move on. Gipasaligan na ako ang akong Mama Linda o ako ang mga uncle ug auntie nga makaya na mo nga magsugod og bag-o sa laing lugar. Sa new place nga amo agyud og wa mi natumban. Kaya na mo, Papa Joe. Alagang Zach, if ever dunay nakasulti nimo about aning ako ang story nga gipadala nako kang Papa Joe, usaray ako masulti nimo. Since nangay ka og sorry nako, ako na pug kang gipasaylo. Hinaot pa nga di na magkakurus ang atong landas because I want to move on. Saan ako pag-move forward kundi ko muhimog new steps. Usa sa mga steps nga akong buhaton mao ang pagkalimot nimo. I love you, goodbye. Dinin lang kutob, Papa Joe, og daghang salamat sa imong paghatag og time nga mabasahan nimo ang akong istorya. Kini imong magtatampo, Nisha.